tanong ni Christine. Hello po, pwede po ba mag-ask kung bakit po nagde-deflate yung chiffon cake ko po every time na magbe-bake po ako? Ano po kaya ang mali? Okay. Chiffon, chipon tayo ngayon. Okay. Sa pag-deplete ng ating chiffon, nakadepende pa rin ma'am sa ating recipe. Tandaan po ninyo, basta may ginagawa tayong separated cake, pag makapal ang ating molder, tapos malambot ang ating timpla, sigurado talaga dyan, bababa at bababa talaga yan. Okay? Kung gusto nyong hindi yan mag-deflate, mag-add po kayo ng flour. Okay? Mag-add kayo ng flour, kasi may mga recipe kasi na halos napakalambot lang ng timpla nila kahit hindi na babagay ilagay sa malalim nating lagayan. Tapos, ang bilis or ang taas pa ng inyong temperature. Tandaan natin, ang chiffon hindi pwedeng sobrang init. Nasa 150 to 160 lamang yan. Pag lumampas kayo dyan sa karaniwang oven, ay sigurado, talaga magkakaroon kayo ng deflate na chiffon. At saka, ingatan din natin ang pagpo-fold. Okay? Ingatan din natin kasi pag nagpo-fold kayo ng kulang sa fold o na-overfold po kayo, ay talagang mahirap na yun natin ibabangon, kumbaga. Tsaka, gumamit kayo ng cream of tartar. Okay? Meron na kasing mga cream of tartar na ginagamit natin na kulang ito sa, sabihin natin sa mga component na napapakinis. Tandaan natin, isang dahilan sa ating chiffon na isa ring dahilan, yung egg whites natin na hindi matibay. I-try nyong mag-mix or mag-fold ng butter ng chiffon na magaspang ang inyong egg whites. Sigurado yan, hindi masaya ang inyong chiffon. Ito ay nakasimangot at pag hinahawakan mo siya, hindi siya floppy. Hindi floppy hawakan. Isa pa, butas-butas ang inyong chiffon. Hindi ito pino, kumbaga. Kaya isa din talaga yan. Kung wala lang naman kayong pamalit dyan sa ating cream of tartar, pwede na po kayong maghalo ng katas ng kalamansi, pero hindi rin talaga garantisado, lalo pa pag maramihan ang inyong gawa. The best, cream of tartar talaga. Salain lang po ninyo yan para matanggal yung bubuo bago ninyo isabay doon sa pag-mix ninyo ng ating egg whites. Okay? Ngayon, okay na? Okay. Kasi pag halimbawa, ang lalo na din na, karamihan kasi sa iba, sinasabay din ng sugar. Although pwede din man, pwede. Pero sa akin kasi, isang techniques ko doon, pinapaangat ko muna ng konti yung egg whites bago ko nilalagyan ng sugar. Ito'y subok ko na talaga yan. Mas maraming volume, mas napadami ang ating egg whites. Tandaan natin, pagkukunti ang ating egg whites doon sa ating mini-mix, hindi rin maganda ang resulta ng ating chiffon. Okay? Sana nakakatulong sa inyo ang aking mga payo dyan. Paggawa ng chiffon, techniques, haba ng pasensya, tama ang procedure, huwag nating madaliin, huwag nating halukayin ng hindi natin inaalalayan kasi masilan po ang separated na gawa. Okay? Sana nakatulong. Follow for more.